ngayon is nasa biyahe tayo kasi pupunta tayo ng Siquijor. And I am currently at Bayawan. So yung biyahe namin is from Bayawan to Dumaguete. At yung mode of transportation namin is by bus. Ito nga pala kasama ko si Mr. E. Nanamig Dumaguete! Mag-lunch sa amin dito sa McDo kay my doll. Kaya lang. Spicy. English. Dine in. Cash. Habang nag-order ng food si Mr. E, ay naiwan naman ako dito na nagbabantay ng gamit namin dito sa my table. Perks of being a person who loves to travel. Kung saan ka pupunta, marami ka talagang luggages na bit-bit. And finally, dumating na siya sa buhay ko. Oy, double meaning. Habang kumakain kami, is nagbe-video na ako. Hindi ko alam na may mga afam pala sa likuran namin. Guys, ang bandera ng mga red flag. I don't have to worry about that. I have to live my life the way I live my life. And I don't have to answer to whoever you're referring to. And it seems like they have misunderstanding. Wala na si Mr. E, mas marites pa sa babae. Pagkatapos namin kumain is iniwan ko muna siya sa McDo at dumiretso naman ako dito sa mall ng Robinson. At may table tennis tournament pala dito. Ito yung nabutan ko dito. Gusto ko pa sanang manood kaso naalala ko may naghihintay pala sa akin sa McDo. Kailangan ko munang mag-withdraw dito ng cash kasi mahal ang transaction fee dun sa island. Pagkatapos ay binalikan ko si Mr. E sa McDo at yung tricycle na sinakyan ko is yun na lang din yung sinakyan namin papuntang port. Sabi ko sa kanya natagalan ako slide kasi mahaba ang pila sa BDO. At nandito na kami sa port ng Dumaguete. This is not our first time here kaya medyo kabisado na namin kung ano yung flow dito. Kaya dumiretso na agad kami sa ticketing line. At si Mr. E na yung pumila at bumili ng ticket namin habang ako naman ang nagbabantay ng gamit. Pagkatapos namin bumili ng ticket ay dumiretso na kaagad kami sa loob ng port. Habang naglalakad kami papuntang boarding area, dito ko naman nakilala si Abby. Hi! Welcome to Philippines! She's going to Siquijor too, just like us. It's Wednesday at this time nga pala. It's weekdays kaya hindi masyadong busy ang port. My major plan is to stay at the island for 6 days para mabuti namin yung Friday and Saturday. At nandito na nga kami sa loob naghihintay ng embark. Ang departure time namin ay 6 PM at medyo napaaga kami dito. Mas okay na rin yung mas maaga ka para hindi ka late. At bukod doon, nakapag-charge pa ako ng phone ko kahit papano. Sa mahigit isang oras na paghahantay namin, bigla ba namang na-cancel? Kaya na-cancelled kasi maintenance daw. Montenegro lines bound to Siquijor is canceled for the trip today due to maintenance. At nag-advise sila na mag-ask kami ng refund. So, kailangan namin bumalik sa ticketing line para sa refund. Habang pabalik kami sa ticketing line, is nakita ko sila mom and sir. Magpapa-shoutout daw sila. Ayun, shoutout po sa inyo. At syempre, dahil kasama namin si Abby sa the same na barko, kaya magkasama kaming babalik sa ticketing line. Excited na sana kami mag-Siquijor, biglang na-cancelled pa. Ayan, sabi niya, ang dami nitong bitbit. Pagkatapos namin nagpa-refund, is nakabalik na ulit kami dito. And nakita ko itong kaibigan ko na si Sir Yuji. Actually, galing to siya ng Manila and then pabalik na rin siya ng Dapitan. Kami naman is paalis na. Matagal na kami magkaibigan ni Sir Yuji, almost 4 years na. And isa lang yung masasabi ko, ang bait niya maging kaibigan. Ay, nag-usap lang kami saglit at pa-boarding na din kami. Almost 8 PM na kami nag-start ng boarding. Dahil cancelled ang Montenegro, kaya nandito kami ngayon sa Allison. At pagpasok mo sa loob ng Allison, ganito naman yung mga upuan na makikita mo. Mas okay yung upuan nila kasi foam, hindi matigas sa port. After almost 2 hours ng biyahe namin, is nakarating na kami dito sa island of Siquijor. At ito yung nabutan namin. Yung pamasahe nga pala from Dumaguete to Siquijor is 200 plus lang. Pagdating naman namin dito sa Siquijor, is pwede ka naman mag-rent ng motorbike, which I highly recommend para makatipid ka at para na rin maikot mo ang buong island. Bago mo sakyan, is video mo muna para makita mo yung mga ibang dents at saka kung ano yung mga damage niya para hindi ka mag-additional payments in case na may mga damage or wala ba. At ito yung napili naming rentahan kasi may maleta kaming karga at bukod sa malaki siya, mas tipid siya sa gas. Syempre, kailangan marunong kang mag-drive ng motorbike at may driver's license ka. Pareho kaming dalawa ni Mr. E na may driver's license at marunong mag-motorbike. Kaya in case napagod na siya sa pag-drive, pwede ko naman siyang palitan. Huy! Dito nga pala kami nag-rent sa Islas Vehicle Rental. At 450 pesos naman yung rental fee nila per day. Buti na lang naka-discount kami kasi we will be renting this for 6 days. At sa rate na yon is may kasama na ring 2 helmet. And I think 6 days for us is enough to explore the island. Buti na lang talaga at itong malaking motorbike ang napili namin kasi malaki yung space niya para sa maleta namin. And thank you so much kay ma'am na napaka-caring sa kanilang mga renters. And yun na nga, let the ride begin. Ang una niyong madadaanan is itong Welcome to Siquijor. At pwede din kayong mag-Google Maps para hindi kayo maligaw. And I recommend that you should stay at San Juan kasi yun yung heart of Siquijor at nandun lahat ng ganap. Dito kami mag-stay sa Shukran Apartel. At pagpasok namin dito sa room namin is ganito naman yung view. At mas okay na din kapag ka-apartel ang pinili nyo kasi bukod sa merong kitchen, meron na din mga utensils na magagamit para in case na magluluto kayo, makatipid-tipid kayo. With aircon na din yung room which is sulit naman siya sa price kasi hindi ka naman buong araw magtatambay sa kwarto mo. Malamang nasa island ka to explore the island, hindi to explore the room. Since ginabihan na kami ng dating dito like maybe 9 PM, kaya naghanap kami ng open pa na kainan. Buti na lang din meron silang 24/7 dito na kainan which is ang Annabelle's. At dahil nga Wednesday yung dating namin dito, medyo tahimik ang island kasi nga weekdays. Kasi first night namin pagkatapos
Pagkatapos naming mag-dinner is dumiretso kami dito sa may bridge. At kumain kami ng balot since hindi pa naman kami inaantok. Pauwi na sana kami nang nadaanan namin tong room bar. Well, I don't know if how to pronounce that properly pero room bar or rum bar. Nag-chill lang kami saglit dito habang nag-o-observe sa island. Nagpapalipas ng oras at nagpapaantok. Madami din namang mga tao dito kaya napadrop by kami. Kaso hindi na ako masyadong nag-video kasi alam ko na yung gusto nila is mag-chill lang. At madami ding mga ibang lahi na nandito nagpapahangin lang. Morning, Sikihor! Ayan, ito pala yung view ng next dayhan namin. Today is our first day here at sobrang init sa labas. Yung tipong yung motorbike mo hindi mo mauupuan agad sa sobrang init ng upuan. Dito kami nag-brunch sa roadside diners. Ang nag-recommend naman namin dito ay si Ate Lori, yung caretaker ng apartment na pinagstayhan namin. At sa good decision na dito kami nag-brunch kasi bukod sa malapit lang siya sa apartment na pinagstayhan namin, masasarap din yung mga pagkain nila. And their menu is affordable. So this is what I ordered. This one is 145 pesos lang, so affordable naman siya. I usually pray by myself before kain. Since INC ako, kaya hindi ako nagsasign of the cross. At kahit natiwalag ako, still my beliefs are in line to the religion. Since brunch na nga to, kaya mukhang gutom na gutom talaga ako. Wala kaming proper itinerary, kaya mag-observe na lang kami sa island kung ano yung mga ganap. Malamang Pinay tayo, inuuna natin yung OOTD kasi sa itinerary. So pagkatapos namin kumain, is dumiretso kami dito. Nasa tabi nga lang pala ito ng highway. Walang entrance fee at dahil nadaanan namin to, kaya pinuntahan na lang din sa apartment and dumiretso na kami dito sa Cambugahay Falls. One of the top tourist destination din to dito sa Sikihor. Pero bago ka makapasok, kailangan mo muna magbayad ng 50 pesos as entrance fee per person. At eto na nga kami, pababa na kami sa falls. And we need to take 135 steps to go down there. Nasa kalagitnaan pa nga lang ako ng steps ko pero na-amaze na ako sa mga nakikita ko. But at the same time is kinakabahan din ako because I'm scared of heights. Kahit na sobrang ganda ng falls, feeling ko hindi ko talaga kayang mag-jump dyan. After 135 steps, dumating na kami dito. Ang ganda ng Cambugahay Falls, very natural. At yung gamit ko na pang video ngayon is ang built-in cam ko. Hindi ako nag-filter at talagang ang ganda ng kulay ng tubig. At ayan naman ako, tamang nood-nood lang sa mga tumatalon kasi hindi ko nga talaga kayang tumalon dyan. Mostly sa mga foreigner na nandito, ang lalakas lang tumalon. Mga wala pang life jacket yan o mga walang kinakatakutan. Kaya heto ako, tamang walking lang. Sayang naman yung place na maganda kung hindi natin na-explore. Ang napansin ko lang dito sa Cambugahay Falls is sobrang linis talaga ng tubig at saka natural lang. Meron din dito ang separated na comfort room kaya huwag kang mag-alala kung kakabagin kakatalon mo dyan or gusto mo mag-toilet, gusto mo mag-shower, gusto mo magbihis, safe naman siya. Balita ko basta mga summer season is madami talagang dumadayo dito ng mga tourists. Kaso nga lang, pagpunta namin dito is hapon na kaya pauwi na din yung iba. And sila na lang din yung mga natira dyan at saka kami. Habang nagbe-video ako sa paligid, napansin ko si Mr. E na nagpapaiwan lagi. Kaya, ayun, iniwan ko talaga siyang tuluyan para may time pa siya na magpakit sa mga baby girls na mga tourists na nandun. Kumbaga, grab that chance. Minsan lang to. Sulitin mo na. Mag-sightseeing ka na dyan ng mga ibang lahi. At nung nakita ko nga nagkissing scene tong mga tao sa harapan ko, bumalik na ako kay Mr. E para magkissing scene na din kami. Hoy! Pero si Ferson ay hindi pa tapos mag-sightseeing sa mga ibang lahi. Sige, sulitin mo ng panahon. At hindi na nga kami nagtagal sa baba kasi hanggang 4:30 lang to dito at mag-close na. Syempre, nauna na yung cam namin. Hoy! At ang cute nila, nag-hi sila sa vlog ko, nakita pala nila yung camera ko. At kami na nga yung last person na lumabas sa Cambugahay Falls at nag-close na din sila. Ang hirap ng hagdan paakyat, sobrang nakakapawis. Sa mga gustong pumunta nga pala dito, open sila every 8 a.m. Pagkatapos naming mag-Cambugahay Falls is babalik na nga kami sa San Juan kung saan kami naka-check-in. At ganito naman kaganda ang sunset habang nasa biyahe ka. Dahil nadaanan namin tong Balete Tree na sikat din na tourist spot is pinuntahan na rin namin. Dito daw binibenta yung mga love potion ng Sikihor. Saktong-sakto nilumay ako ni Mr. E. Sabi niya, i-renew niya daw yung lumay niya. Ito nga pala yung famous Balete Tree dito. Mabilis nyo lang siyang makikita kasi madadaanan nyo lang siya sa may highway. Ito na nga, magre-renew na nga ng love potion si Mr. E. Tig 300 lang naman pala yung love potion nila dito. Sana niramihan mo na para malumay na din pati mga kapitbahay. Hoy! Meron din sila ditong mga keychain at saka mga souvenir pang pasalubong mo pag uwi mo. Sa ipabarang na to diri. Fit check. Mura na siya mais. At pumunta din kami dito sa boutique nila. Ayan, tuloy napabili ako ng sunglasses. Nung pauwi na kami, pinara kami ng 3 babaeng to kasi magpapapicture daw silang dalawa at nag-hi na rin sila sa vlog. Dito pala sila nagtatrabaho sa Ecogas kaya nakita nila agad ako. Kaya ayun, nagpicture muna kami. Hindi ko na natanong kung taga dito ba talaga sila or nagtatrabaho lang din sila dito. Pero ang alam ko, ang pabait nila. Kung gusto nyo nga palang magpagas along the way, dito na kayo sa Ecogas. Nang makabalik na nga
kami sa San Juan ay ito na yung naabutan namin. Sunset na. Kung ano yung nakikita nyo sa mga video, ganyan na ganyan talaga sa personal kaganda ang sunset dito. Ayan na nga, kanya-kanyang video na kaming dalawa. Sino ba namang hindi maa-amaze kung ganito kaganda ang view? Based on our research, dito tumatambay ang mga tourist kasi kilala din tong tulay na to as tambayan ng mga turista. Lalo na pag Friday to weekends, dito sila nag-coffee, nagiinuman, kasama yung mga barkada nila. At sa may tapat naman nito is may display na balot, yung binilhan namin last time. At ngayon, bibili ulit kami. Imbis nakakaubos pa kami ng tiga-4 na balot dito, tig-2 na lang muna kami kasi ang mahal ng balot dito, 35 pesos ba naman isa. At hindi ko talaga mapigilang mag-crave ng balot. Wherever I go, tinitikman ko talaga yung mga balot na binibenta nila. Ato na nga ang day 2 at mag-isa lang ako pumunta ngayon dito sa dagat kasi nagpaiwan si Mr. E. Ayaw niyang lumabas kasi ang init daw. At ako naman ito si travel person kaya ayan, sinusulit ko talaga yung travel namin dito para kahit papano makabawi-bawi man lang sa mga expenses. Isipin mo gumastos ka sa travel nyo tapos magbumukmuk ka lang sa kwarto. Hindi ka na sana nag-travel. Nagmukmuk ka na lang sa bahay nyo. We went here to explore the place, not to sleep in the room. Kaya ayan, tamang self-shoot lang ako dyan habang dinaramdam ko yung bawat alon ng dagat. So may mga problema nga pala sa kanilang bikini area, gumamit na kayo ng sunflower oil by Mesmerizing Glow para makapag-bikini na rin kayo. Ito nga pala yung golden hour view sa San Juan Siquijor. Napakaganda at talagang, mapapasana all ka na lang. And here goes the nightlife. If you're like me na gustong sulitin and travel both day and night, i-consider mo sa itinerary mo ang Friday at Saturday. Dito kami unang nagpunta at nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng bar na to. Paki-comment na lang below kung ano yung pangalan ng bar na to. Basta yung mga pinagagawa namin dito is may sinusulat kami na pen sa skin namin at saka nag-glow in the dark siya. It's day 3 here. Kung umabot ka sa part ng clip na to, well, thank you. Pero, updated version. Ngayon ko lang siya tinapos sa pag-voice over. And ang date natin ngayon is September 19, 2024. And yung voice over ko na old na to is last 3 months ago. Hoy, ang tagal na nun, B. Ngayon ko lang natapos. At saka, alam mo yung funny? Kasi si Mr. E, walay na kami 3 months ago, B. Wala na siya dito sa buhay ko ngayon at the moment. Naghiwalay na ang mga couple sa video, pero ang voice over, ngayon pa natapos. Hindi tumalab ang love potion ng si Siquijor, B. Hindi ko na talaga kinaya na magpakalalaki sa relasyon namin para lang mag-long lasting kami. Kaya iniwan ko na talaga siya, B. Kasi parang ako lang kasi yung nangangarap sa relasyon namin. Kaya ginagawa-gawa ko na lang talagang joke to, no? Pero sige na lang, may mga bagay talaga siguro na ganun, ganito, ganyan. Imagine, itong video na to is nung March pa, tapos September na tayo ngayon. It took me 6 months to finish the voiceover of this kind of video in the world right now. Like, oh my God. After kasi nag-travel namin na to B, bigla ba namang nayanig ang mundo ko kasi sa mga daming mga nangyayaring mga messy. Kaya, hindi ko na kinaya. Uy, nag-give up ako. Bakit ko naman i-drain too much yung sarili ko, no? Sa mga ganong bagay, if I can live on my own. Akala kasi ng past niya, B, kaya hindi siya nakapagsustento ng maayos sa anak niya kasi pinag-travel niya sa akin. Ang hindi naman nila alam, ako naman ang nagagasto sa travel namin. Diyos ko, Mariusip. Ako ang nai-stress sa past niya, B, tapos wala man lang siyang ginawa. Kaya ayun, wala siyang ginawa. Kaya ako ang may ginawa. Umalis ako. Naningkamot na lang talaga ako, B, na makawala sa mga problema sa mundo natin ito kasi ang dami ko na nga problema sa sarili kong buhay tapos dadagdagan pa ng ibang problema. Ay, Diyos ko, B, mamamatay ako ng maaga. Yes, totoo. Oo, masaya kami dati pag magkasama kaming dalawa pero yung ibang tao hindi masaya sa aming pagsasaya. At kung hindi ako naningkamot na makaalis sa relasyon na yun, B, talagang may stress ako forever kasi talagang hindi kami pwede. Talagang pinagtagpo lang kami pero hindi tinadhana. Ganun. Kaya nag-giveaway na lang talaga ako, B, para sa peace of mind ko at saka sa peace of mind ng all. Kasi wala talaga sa vocabulary ko, B, na magpaka-martyr sa isang lalaki. Yung todo build ka na sa isang lalaki tapos ubos ka na sa pag-i-end ba sa kanya. Tapos ang ending, uhaw sa atensyon ng iba. No. It's not in my vocabulary. Hindi naman lahat ng babae is super boba pagdating sa love. Like, binigay mo na nga ang lahat. Tapos, alam mo na nga hindi na worth it ipaglaban. Tapos, ipaglalaban mo ba? No. You know when it's time to stop, when it's time to fight, and when it's time to end the relationship. So, ganun. Hindi ka naman kasi tubig sa dagat, B, na hindi nahuhubas. Isa ka lang hamak na tao na napapagod din. Pero sayang naman talaga kasi yung vlog ko dito. Kaya i-upload ko pa rin kahit ang tagal na. Kasi pagtingin ko dito kanina, B, ang haba na pala ng voice over ko dati. Tapos, tinapos ko lang ngayon. Sayang naman kasi. Ang
Ang haba-haba ng video ko dito, ang haba-haba ng vlog ko, be. At huwag kayong mag-alala, uubusin ko lahat kaka-upload ang mga backlogs ko dito sa gallery ko para ma-delete ko na lahat, oy. Tsaka disclaimer lang, anong March pa to na month, kaya, ayun, yung party girl era ko dito, be, nandito pa. Pero ngayon, bagong buhay na ako, be. Month of September. At wakas, natapos na din ang video, be. Akala ko nga haba pa na i-voice over ko. So, ayun lang, bye-bye. Maria, Maria.